Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto po tayo ng napaka-healthy po na atay po ng karniro po. Liver of sheep. Sa Arabic po, kabda. Kadalasan po, kinakain po nila ng pang-breakfast po ang kabda. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Thank you! Ang lulutuin po natin ay ang atay po ng karniro po. Yan po ang atay po ng karniro. Napaka-fresh po niya. Marami pong recipe ang pwedeng lutuin po sa ating kabda o kaya liver po ng sheep. Pwede po siyang iadobo, pwede po siyang kaldereta, pwede naman po siyang igisa lang po. Tapos lagyan lang po siya ng gulay. Para maumpisan na po nating lutuin, kailangan na po nating hiwain. Sa paghiwa po ng atay, depende po kung ano po yung gusto po nyo na paghiwa po. Sa style po ng paghiwa ko, hiniwa ko lang po siya ng pahaba na manipis po. Pwede naman po yung cubes lang po na maliliit o kaya mahaba po na maninipis po, pwede naman po yun. Ang nilagay ko lang pong gulay ay ang green bell pepper po. Kung may red bell pepper po, pwede naman po yun o kaya yung mahaba po na sili po. Pwede naman po siyang lagyan po ng carrots. Sa paghiwa po ng green bell pepper, tanggalin lang po yung pinakabuto po niya. Pagkatapos po, kahit yung hiwain lang po natin po ng mahahaba. O kaya medyo malalaki po, pwede po naman yun. Pero kung gusto po nating mas maganda po yung iserve po natin, pwede naman po yung mahahaba lang po na maninipis po, kagaya po niyan. Pwede naman pong pa-slide para mas maganda po yung pagka-design po ng green bell pepper po. Kung carrots po naman po, yung maninipis lang po na mahaba po ang pagkakahiwa po ng carrots. Kung may mga gulay pa po kayong gustong ihalo sa kabda o kaya yung atay po ng ating sheep, pwede naman po yun. Basta pag iserve po natin, gandahan na lang po yung pagkaka-slice po para yung kakain po matutuwa kasi maganda po yung mga pagka-slice po ng mga gulay. Hindi po mawawala ang mga main ingredients kagaya po ng sibuyas. Sa hiwa po ng sibuyas, kahit maliliit po o kaya ay mahahaba po ang hiwa, pwede po. Pag may puti po tayong sibuyas, mas mainam pong yun po ang gagamitin po natin para po yung ating kabda ay manamis-namis po. Yung dahon din po ng sibuyas, pwede po siyang ilagay. Mas masarap po at mas mabango ang kabda po. Ang isa pa pong main ingredients po na gagamitin po natin ay ang kamatis. Sa hiwa po ng kamatis, pwede po yung malilit lang po siya. Pwede naman po yung mahahaba lang po siya na maninipis o kaya ay kuskusin po siya. Kung mayroon po tayong blender, mas mainam po para mas mapino po yung ating kamatis. Kasi pag mapino po yung kamatis, mas madali po siyang lutuin. At ang pinakahuli po nating ingredients po ay ang bawang. Kung may kudkuran po tayo, mas mainam po para mas mapino po yung bawang. Kung wala po naman, pwede naman po nating hiwain po ng maninipis na maliliit. Mas malasa po at mas mabango po yung kabda kung medyo marami po ang ilalagay po nating bawang. Pagtapos na po nating hiwain yung ating mga main ingredients, umpisan na po nating maggisa. Lagi pong tandaan, pag naggisa po tayo, painitin lang po natin muna yung kawali. Bago po natin, ilagay po yung pinakauna nating ilalagay, ang ating bawang. Para pagkalagay lang po ng bawang, mabango na. Lagi din natin tandaan at huwag kalilimutan, pag nilagay po natin yung ating bawang, lagi pong lutuin po siya ng golden brown para masarap po at mabango po yung ating lulutuin. Pag medyo brown na po yung bawang, ilagay na po natin yung ating sibuyas.
Halo-haloin lang po natin yung sibuyas hanggang mag-fade po siya. I-check po natin kung nag-fade na po at nakita na po natin okay na po yung sibuyas, luto na. Ilagay na po natin yung susunod nating ilagay, ang kamatis. Kung cubes-cubes po, kagaya po niya ng pagkakahiwa po ng kamatis, kailangan po nating lutuin pong mabuti. Kailangan pong lutuin po nating mabuti po yung kamatis para mas malasa po yung ating atay na po ng karniro. Gisa po nating mabuti, halo-haluin lang po hanggang maluto. Pag okay na po at luto na po kagaya po niyan, ilagay na po natin yung ating kabda. Kadalasan po, ang kabda po may kasama pong kidney po. Tanggalin lang po yung pinakabalat po ng kidney ng karniro, tapos ganun din po yung hiwa, maninipis lang din po. Igisa po lang natin ng mabuti, haluin lang po natin para po yung nilagay po natin na mga ingredients may halo po at mabango. Para mas masarap po ang ating kabda, nilagyan ko po ng mga seasonings. Kailangan pong haluin po mabuti para may mix po yung mga seasonings po na nilagay po natin. Pagkatapos po, takpan po ng ilang minuto at pabayaan pong kumulo. Hanggang magbago po yung texture po ng kabda. Pagkagaya po niya, na konti na po yung tubig niya at okay na po, nagbago na po yung texture po ng kabda, ilagay na po natin yung mga gulay po, kaya yung ating green bell pepper po. Ihalo-halo lang po natin yung green bell pepper para may halo po sa ating kabda para mas mabango po siya. Pagkatapos po nating ihalo yung ating green bell pepper po, kailangan po nating takpan ulit po para po maluto po yung green bell pepper. I-check po natin kung okay na po yung green bell pepper, haluin lang po natin konti para po ma-mix po ulit yung ating mga ingredients. I-check po natin kung wala na pong siyang tubig, kagaya po niyan, okay na po, luto na po ang ating kabda. Para mas maganda pong iserve, nilagay ko po sa kubos po. Yun po ang pinakatinapay dito sa Middle East. Nasa sa inyo na rin po kung paano nyo po iserve ang ating kabda po kung naluto nyo na po siya. Ganyan lang po kadaling magluto po ng atay. Ang tinatawag nilang kabda dito po sa Middle East. Sana naibigan nyo ang ating video for today. Don't forget to subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell po para sa susunod ko pang mga videos. Salamat po! Thanks for your time and thanks for watching!